This portion is brought to you by Mercury Drug, na kasisiguro gamot ay laging bago. Ngayong umaga sa Generation RX. Tamang proseso at kahalagahan ng pagsasagawa ng cardiac testing ating tunghayan sa Ask the Expert. Rian Ramos, ibabahagi ang kanyang sikreto sa pagpapanatiling young and beautiful. Very successful lahat ng ginagawa ko dito. Ambisyosa Ann Curtis at kanyang Bello experience ilalahad sa Trends with Benefits. Sana may tumulong pag-opera ka sa akin dito sa mukha ko. Ating kilalanin si Joshua Asumen at kanyang kwento sa Never Give Up. Meron nag-o-offer ng energy efficiency, durability, at meron din nag-o-offer ng magandang cooling technology. Fujidenso decided to combine all these features into one refrigerator. Pasok na ang buwan kung saan mararanasan na natin ang pagbuhos ng malakas na ulan at maaring magdulot pa ng mas malaking trahedya. Magandang umaga mga kabarkada, ito po ang inyong resident doctor, Dr. Cecil Katapang. Isang Sabado na naman ang pagbibigay ng siksik na impormasyon na gagabay sa inyo tungo sa tamang kalusugan. Ito ang mas pinalakas na Generation RX. Doc, kailan po ba dapat magpa-cardiac test at ano po ba ang mga procedures? Maraming salamat sa iyong katanungan, kabarkada. At upang sagutin ang iyong mga katanungan, kasama natin si Dr. Jonathan Bernardo, isa na namang eksperto mula sa My Health Clinic. Morning, Doc. Good morning, Doktora. Doc, di ba cardio ka? So, pupunta ngayon yung patient sa'yo. Tapos, may bibigyan mo history, ganyan. Usually, ano-ano ba ang mga test na nire-request nyo para ma-work up nyo yung cardiac patient? Kadalasan, ang pinakauna namin wino-work up sa patient or nire-request is yung tinatawag natin na ECG or echocardiogram. Yung echocardiogram, isa siyang makina or aparato na kinakabit sa pasyente, sa mga kamay at braso at binti ng pasyente, pati sa dibdib ng pasyente. At nade-detect niya yung mga electrical impulses na nagmumula sa puso. Question lang daw, marami nagtataka, bakit sa paa nilalagyan din ng ECG? Ang nangyayari kasi dyan is parang pinapagitnaan yung puso ng mga ECG leads. No? So magpo-form siya ng isang triangle. So yung triangle na yon nakakabit sa kanan at kaliwang kamay at sa isa sa mga binte. So magpo-form niya ng isa ng triangle. Yung nakakabit sa kabilang binte ay parang ground lang siya. No? So ita-triangulate niya yung puso. It surrounds the heart, yung mga leads na yon. So yun ngayon ang magde-detect ng mga electrical impulses na nanggagaling sa puso. Ang ECG ay isang screening tool lamang. Ibig sabihin dahil ito ay mura, ito ay nakikita sa maraming clinics, ito ang pinakamadaling magawa kagad ng pasyente at mabilis ang resulta. Pero pag dumating ang resulta at sa tingin namin ay kailangan pa ng further tests, meron pa kaming pwedeng gawin tulad ng stress test or 2D echo. Kasi ang ECG, kapag ginagawa yan sa pasyente, ang pasyente nakahiga lang. So walang activity yung patient, so yung heart very relaxed. Ngayon may mga ibang pagkakataon na yung abnormality sa puso, hindi mo makikita on a relaxed state. Kailangan mong i-excite yung puso, kailangan mong ng physical activity for the patient. So, dun pumapasok yung treadmill stress test. Ang 2D echo naman, kung ginagawa yan, kadalasan yung plain na 2D echo, nakahiga lang din yung pasyente, so at rest siya. Pero ang difference niya from ECG is that nakikita niya yung istruktura, yung anatomy mismo ng puso at nakikita niya habang tumitibok ang puso. May mga iba pang test na maaaring gawin tulad ng myocardial perfusion imaging, may nuclear tracer na ini-inject sa pasyente, at kung may mahinang bahagi ng puso, hindi niya masyadong ina-absorb yung nuclear tracer. Actually, lahat ng yung mga ibang test na binanggit natin, ito ay mga non-invasive tests. No? Ibig sabihin tulad ng sinasabi mo kanina, hindi masakit. No? Yung angiogram, talagang makikita niya directly yung mga ugat sa puso. Kung merong nagbabarang ugat
o merong ugat na kumikipot. Sa mga pasyente na hindi na ma-bypass dahil hindi sila maoperahan, delikadong maoperahan, pwedeng i-offer sa kanila na merong tinatapat na parang shockwaves para yung mga ugat sa puso ay mag-develop, no? At hopefully magkaroon ng mga panibagong ugat yung puso, no? Despite na merong bara. Sa mga pasyente o sa mga kababayan natin na kapag kayo may nararamdaman, huwag niyong mamaliitin, lagi kayong pupunta sa inyong doktor, lalo sa mga high blood. Huwag niyong hintayin na may maramdaman kayo, lagi kayong magpapa-blood pressure regularly at pumunta sa mga clinic tulad ng MyHealth, wherein merong mga diagnostics like electrocardiogram, treadmill stress test at 2D echo para para makita natin kung anong problema at masolusyonan natin. Doc, thank you so much for sharing with us your You're expertise welcome. today. Kung kayo ay meron pang katanungan tungkol sa inyong kalusugan, visit our Facebook page, Generation RX, at i-message po kami. Ang ating tag photo for today ay ang pagsusuot ng headset. May mga kabataan ngayon na maghapon, pagising sa umaga hanggang sa gabi, naka-headset. Tumatawid ng kalye, naka-headset. Delikado yan kasi baka maaksidente. Kakasuot ng headset maghapon, pwedeng ma-deform ang tenga dahil napipitpit. At ultimately, maaari silang mabingi. Maraming salamat po sa Krisha for my clothes, Ever Belena for my makeup. Sana po ay marami kayong natutunan ngayong araw ng Sabado na magiging gabay nyo tungo sa tamang kalusugan. Ito pa rin po ang inyong kabarkada dito sa Generation RX. Tandaan, live healthy and travel light.